Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Romans 12 verse 1. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongko and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Brother Gary and Sister Kristen Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Mzuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Boatis Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabalas Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Melly Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Pukuhan and Sister Nancy, Maulawan Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Alodora Medina, Nanay Lino Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Francis Pineda, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benesano, Sister Baby Orsabe and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Sister Roderidia Parel, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne B. Ragosante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Togade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Meth Balahadia, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z. Reynosa, Brother Rinaldo Moreno and Family, Sister Jean, Baby Chino and Baby Chin Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny V. Dayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo, mga kapatid ko sa Iglesia ng Fiel, at gayon din po sa inyo, mga kapatid ko sa Iglesia ng Pasong Tamo. At sa inyo po na lahat na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. So bago po ako dumako sa ating pong pagbubulay-bulay ay nais ko pong magpasalamat. Salamat sa Panginoon sa matagumpay na ginawa niyang
ika-45 anibersaryo ng aking iglesia. At salamat sapagkat ibinigay niya ang nasa ng ating puso. Nagalak tayo sa mensahe na ibinigay sa atin. Nagalak tayo sapagkat ang ginamit ng Panginoon ay isang espiritual na manggagawa na mayroon siyang malasakit sa mga kaluluwa, lalo na sa ating mga nakinig ng kanyang mensahe. Kaya ngayong gabi ay nais kong papurihan ng Panginoon sa pamagitan ng mensahe. Dito po sa 2 Korinto chapter 1 sa verse 3 hanggang 4. Ang sabi po rito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nasa anumang kapighatian sa pamagitan ng pag-aliw na inialiw sa atin ng ating Diyos. Kaya nga po, ang ating paksa ngayon ay ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. So, papurihan po natin ang Panginoon dahil ang ating Diyos ay lagi nating karamay, lalo na po sa kapigatian dumating sa atin. Yung nadama ng mga kapatid natin na sila ay naulila sa kanilang ama. Ganun din po ang aming nadarama sapagkat ang ating kapatid na pinagpahinga ng Panginoon ay kapatid na nagmamalasakit sa mga gawain ng Panginoon. Siya ay ating kapatid na maging ang mga parents dito sa school ay sinasabi yung kanyang magandang kalooban sa pamamagitan ng kanyang pagiging matulungin, lalo na sa mga estudyante na siya ay nagbabantay dito o guard ng school. Kaya, ang akin po ipinagpapasalamat sa Panginoon, bagamat napighati, nalungkot po kami dahil yung pong kanyang mga anak ay para na rin aming mga anak at para ko na rin mga apo. Dahil malaking kapighatian po yun na mawala ng isang ama. Pero salamat sa Panginoon, sa mga gawaing gabi-gabi ay ipinapahayag ang salita ng Diyos. Ito ang naging kaaliwan nila at naging kaaliwan naming magkakapatid sa Panginoon. Yun dito sinasabing, Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Ama ng mga kaawaan, yung kalagayan po ng kanyang mga anak na kanyang naiwan ay ang isa sa mga magandang biyaya na sinasabi ng mga anak ay ang kanilang inaasahan, yung mayroong ama sa sangkalangitan. Na bagamat sila'y naulila sa kanilang ama, ay mayroong ama sa langit na ang kaawaan at buong kaaliwan ay ipinadadama sa kanila. At ito po ay patotoo ng kanyang mga anak na siya ay naroon pa sa amin nga pong mga paglalamay. Pero, purihin po ang Panginoon na ang Panginoon pa rin ang umaaliw sa lahat ng ating kapighatian. Alam nyo, malaking kaaliwan po ang ginawa ng Panginoon. Pati mga parents na naging kaibigan niya dito sa school, pinapatotoo po ng mga anak na nakiramay sa kanila. Kaya nga ang sabi dito, umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. At sa totoo lang, ako bilang kanyang ina sa pananampalataya ay talagang nadarama ko po ang kapighatian. Dahil iyan po ay magalang at mapagmahal sa katulad naming mga matatanda sa iglesia. Kaya nga sabi, purihin ang Panginoon na siyang umaalis sa atin sa lahat ng kapighatian. So mga kapatid, ay maging tayo man ang ating pong kaaliwan dahil nakararanas tayo ng kahirapan ng buhay. Pero, sa kabila ng kahirapan ng buhay, ay huwag nating kalilimutan. Meron tayong ama ng mga kaawaan. Sa kabila po ng ating mga kalungkutan sa panahong ito, magtiwala po tayo, may Diyos ng buong kaaliwan. At ang sabi po rito, umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian. Lahat
lahat ng ating mararanasang kapigatian. Sa lahat daw ng kapigatian, tayo'y bibigyan niya ng kaaliwan. At ang layunin niya rin, bakit tayo binibigyan ng kaaliwan, ay upang tayo din naman daw ay maging taga-aliw sa mga kapatid natin na nakaranas ng kapigatian. Na tayo ay inaaliw ng Panginoon sa layunin na tayo raw, ang sabi rito, ay maging taga-aliw din tayo sa lahat ng mga kapatid na dumaranas ng kapigatian. Kaya purihin natin ang ating Ama. Sa kahirapan, meron tayong Ama ng kaawaan. Sa kalungkutan, meron tayong Ama ng kaaliwan. At ito'y damang-dama po namin magkakapatid sa Panginoon sa panahon ito. Opo, may kapigatian kami sa panahon ito. Pero yung Ama ng kaaliwan ay yung po ang nagbibigay sa amin ng biyaya upang huwag kaming manghina, huwag kaming manglupaypay. Sapagkat sa kapigatian, aming nadarama at naranasan sa panahon ito, ang Diyos pa rin ang may sabing, hindi kita iiwan, ni pababayaan. Kaya nga, mga kapatid, tayong magkakapatid sa Panginoon, nakakaranas ng kapigatian, ng kalungkutan, dahil yung pong yung ating kapatid na pumanaw ay nagmahal sa atin, bilang tayo kapatid sa Panginoon at siya man ay ating minamahal sapagkat siya ay kapatid natin sa pangalan ng Panginoon. At sa panahong ito, mga kapatid, ay panghawakan natin ito na purihin ang Panginoon, Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Kaya mga kapatid, muli inuulit ko, magkaisa tayo ng Espiritu. Alam ko yung naranasan ko kapigatian, naranasan ko po ngayong kalungkutan. Pareho po tayong nakadarama ng ganitong naging kapigatian natin dahil sa ating kapatid na pumanaw. Pero tiwala tayo sa Panginoon. Siya pa rin ang Ama ng kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Patuloy natin ipanalangin ang kanyang mga anak na naulila. Patuloy natin ipanalangin anuman ang kanilang pangailangan. Sapagat sila ay mga anak natin sa pananampalataya. Inaasahan ng Panginoon, tayo raw ay magiging taga-aliw sapagat tayo ay kanyang inaaliw. Kaya patuloy tayong manalangin mga kapatid, sapagat ang salitang ito ng ating Panginoon, makapangyarihan at ang kanyang mga pangakong ito, dapat magpakailanman. Mabanal, marami pong salamat. Nagbibigay kayo ng banal na salita. Alam ko pong nadarama ninyo sa panahon ito, nalulungkot kami, napipig-tabi kami sa pakiramdam, Panginoon, para kaming maglulupaypay. Ngunit dahil po sa inyo na aming Ama ng mga kaawaan, kayo Diyos ng buong kaaliwan na umaaliw sa amin sa panahon ito. Mabigay niyo po ng bisag kapangyarihan at mga salita nito. Ang mga kapatid na naulila, patuloy ng bigyan ng kaaliwan, kalakasan, pag-asa mula sa inyo, na wala man ang kanilang ama sa lamang, ay mayroon namang Ama sa kalangitan. Maalalay sa kanila, tutulong sa kanila, pumapatuloy sa kanila, at maging kami magkakapatid sa panahon ito. Lalo nyo kami masagalaan sa pag-ibig na nagmumula sa inyo, upang kami mag-aisa ng Espiritu na dadala na at tutulungan sapagat kayo ang aming Ama. Pag-asa namin sa buhay na ito, pag-asa namin sa buhay na walang hanggan. Napagpalaan niyo rin ang mga kapatid namin na nakasama namin may kagalakan sa amin kung pinagdin na ikapat-apat na 5 anibersaryo ng Iglesia. Sila man aming kapatid sa Iglesia ng Piel, mayroon din silang pagsunod sa buhay. Sila po'y tulungan ng din sa bawat pangailangan. Ang mga kapatiran sa Iglesia ng Pasig Tamo, ang nangihina at kalakasin, ang nalulungkot ng gaya namin, at bigay mo kami ng kaaliwan at ang bawat biyayang pangailangan namin. Kami po ay umaasa, nananatiling ang inyong mga salita. Kayo ay Diyos ng kaawaan at Diyos ng kaaliwan
upang kaming magkakapatid, naliling, tulunan, patnubayan sa aming kalagayan sa panahon ito. Na tumaas sa kami, Ama, ang kapangyarihan ng iyong salita ay lagi niyong bibigyan ng isang kapangyarihan sa aming buhay. Magkaisa kami ng Espiritu na kami nasa kapigatian, mayroong Ama ng buong kaaliwan at Ama ng awa. Kaya nga Ama, patuloy niyo rin ipuin ang lahat ng mga sakit, lahat ng nagigipit, lahat ng nangangailangan ng lahat, spiritual, physical. Kami po, Panginoon, sa inyo lumalapit at nagpituan. Kayo ang Ama ng kaawaan at Diyos ng kaaliwan, ang inyong kapangyarihan ay magpakailangan. Ama, maraming po salamat. Lahat ng kapulihan, kalulatian ay aming inihahandog sa inyo. At ang lahat ng ito ay aming hinihingi at pinagpapasalamat sa pangalan ng Jesus. Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo